Alright, ngayon naman Audrey, pag-usapan natin, alam mo na ngayon, kaliwat kanan yung mga nababalitaan nating scam ngayon, di ba, mga networking. Pinaghirapan Ikaw ba pera. sumali ka ba dyan? Kabataan ko, nung teenager ako, Nahikayat ka rin. Na-brainwash. Power. Power. Okay, pero marami, seryoso usapin po ito dahil marami tayong mga kababayan na nabibiktima yung kanilang hard-earned money, ini-invest dito at nawawala lamang. And recently, di ba, yung sa Batangas? Of course, to know more about this, let us all welcome our very special guest this morning. We have Attorney Lalaine Montserrat, Assistant Director, Enforcement and Investor Protection, Department of Securities and Exchange Commission. Good morning. Welcome to Good Morning, Boss. Good morning. Good morning, Attorney. And to your listeners and watchers. Alright, to start off, umpisahan na natin direkta na nagsusulputan na po itong mga scam na ito. Ano po bang mga ginagawa natin about this? Ang gumagawa ng SEC, as soon as we receive complaints or reports or inquiry lang, kahit text or kahit information na this company is doing this and that, we already conduct investigation on that. We have our tipsters, we have insiders, we have our assets, and with the help of the NBI and PNP, because these companies are now into internet, they are using the social media, Twitter, Facebook, and everything. So with the help of the PNP and NBI, Anti-Cybercrime Group, we already conduct investigation. And the first thing that we do is to post an advisory. Actually, Audrey, yan yung pinaka-problema ngayon ng mga tao. Kahit tayo, pwede kasi tayo mainganyo. Siyempre, basta kumita ng pera, yan ang gusto ng lahat, kumita eh. Meron tayo on the side business, at the same time, kumikita ka ng malaki. Minsan, nabubulag yung mga tao pag sinabing malaki yung kikitain nila. So ngayon, ito yung problema sa dami na nagkalat na mga kumpanya ngayon. How can we differentiate yung legitimate dun sa hindi? Okay. Actually, kasi ang pananaw ng tao, once na nakarehistro na sa opisina, okay na yun. Pwede na silang magbenta or kumuha ng mga investments from the public. Hindi po yun sufficient. Kasi pag nakarehistro lang po sa SEC, halimbawa, ang sinabi nila ay into distributing of goods and other products. Walang problema doon eh. Pwede ka kasing magbenta ng produkto. Kaya, nire-rehistro namin. Pagka-rehistro, iba na ang ginagawa nila. Kumukuha na ng investment sa public. That needs a secondary license from the Commission. Attorney, financially literate na ba ang karamihan ng mga Pilipino? Or bago mag-invest sa isang kumpanya, kailangan munang mag-check sa SEC? Yun po ang pinakadapat. Bago po, kasi ang pera, once na naibigay mo na sa isang company, na-scam ka na, wala na, mahirap nang ibalik po yan. So, ang una-unang gagawin niya, ay check muna po yun sa SEC. Wala naman pong problema magtumawag or mag-email. Magtanong-tanong kung ito po ba legitimate ito. At ang ang pinaka-palagi kong sinasabi sa mga tao, ang pera nga if it's too good to be true, that's right. It's not true para sa akin. Baka scam yan. Scam na yan. Kasi, okay, Audrey. Bigyan nyo nga po kami ng mga halimbawa, Kasi may mga offer, itong magagaling mga na magsalita itong mga motivational speaker nila, mga kaduda-dudang pananalita ng mga mga upline or mga agent? Unang-una po, ang pera na kinikita, hindi naman po dapat sa madali ang pamamaraan. Mas maganda po na kumita ka sa pinaghirapan mo. Meron po tayong mga legitimate na mga pwedeng ma-investan ng inyong pera, yung mga mutual funds, yung mga stocks, kaya lang hindi nga lang po ganong kalaking interest ang makikita mo. Huwag po sa sobrang mabilisan. Ako kasi mas okay na slowly but surely. As in, may makukuha ka. Kaysa naman mawala yung pera mo, mabilisan nga, masilaw ka dun sa malaking amount. Lalo na ngayon, attorney, pag may recruitment side, yan na dyan na pumapasok na baka pwedeng scam ito. So, kung ako, sa mga viewers natin na gusto pa rin kumita at the same time, siguro more of dun na sila magbenta sila ng produkto na alam nilang may karampatang value. Kesa yung magre-recruit ka, and then kawawa rin yung mga nasa baba, yung mga downline, di ba? Yan yung mga kalimitang hindi na kumikita dahil nakukuha lahat ng mga nasa taas yung pera. Kaya po may direct selling, hindi po ba? Oo, pero yun na nga, may dalawa po tayong dalawang klaseng scam dito sa Pilipinas, yung pyramiding scam, saka yung Ponzi scam. So lahat po yun, pera-perahan lang. Yung pyramiding, naglalagay po sila ng produkto para front sa mga regulators para wag silang hulihin dahil may legitimate po tayong multi-level marketing network na sinasabi.
Pero yung Ponzi scam, gaya po nung Aman Futures, yun po pera-perahan lang talaga. On a promise of a high interest, kikita yung pera mo. Kaya yung sinasabi mo po kanina, kailangan talaga ng ating kababayan yung financial education. Yes. Attorney, hindi ba to very alarming? Lalo na ngayon, yung itong mga kumpanyang ito na may mga scam, they use endorsers such as celebrities to endorse. Yung iba ginagamit yung mga pangalan, lalo na ngayon kalat na sa social media. There's Facebook, Instagram, and Twitter. Yung mga tao na mga fans ng mga artistang ito, they tend to follow their mga iniidolo. So paano po ito? Ano pong aksyon ang ginagawa ngayon ng ating agency? Nagpapalabas po kami ngayon ng isang general warning to the celebrities and to yung mga actresses natin and yung actors. Kasi, may moral ascendancy po kayo. Meron din kayong social responsibility sa ating mga publiko. Marami kayong followers. Maraming sumusunod sa sinasabi nyo. That's right. So, respect in endorsing these companies, especially kung iyon ay may warning na sa SEC. Kaya ginagawa po ng SEC namin ngayon, at pinapatawag na po namin itong mga artista na aming... Yes, to help in the investigation and to clear their side also. Alam mo, Dayan, yung kamakailan po, yung mga investment scam na naglalabasan ngayon, yung mga nagre-reklamo, maging yung mayor maging yung mga local officials po kasama at naloloko rin. Is this the one in Batangas? Sa Batangas. Yung One Dream. Yun po ang aming panawagan din kasi sa sobra pong laki ng Pilipinas at maliit lang po ang aming complement sa opisina namin. Ilan lang po ang aming mga lawyers. Nakikiusap din po kami sa mga local governments. Kayo po ang nakakakita ng mga nangyayari sa inyong lugar. Kung may ganun po, pakita po sa aming opisina at para matulungan namin kayo kung paano, anong gagawin ninyo. And you know what, Attorney Audrey, dito ko nagtataka, sa dami ng lumabas na mga scam, sa dami ng mga naloko, patuloy pa rin itong mga kababayan natin na sumusuporta dito sa mga ganitong klase ng kumpanya. Doon ako nagtataka. So that's why we really need to create more public awareness na para mas maintindihan nila yung mga ganitong klase na pangyayari. Okay. Correct. Attorney, may ano lang po ako, Kanina, nabanggit ninyo na may parusa na doon sa mga operator ng mga ganitong investment scam. Pero may bagong inilabas na resolution ng Supreme Court, sabi niyo po May kanina. decision po ang Supreme Court. Dati po kasi pag nagpa-file kami ng mga kaso against these corporations, yung mga officers lang ng corporations. Meron po kaming final na isang kaso na sinama po namin yung mga ahente na nanalo naman po kami sa Supreme Court and there's a decision now by the Supreme Court that if you are an agent of the company or you entice people to join the company, Recruiter. you recruit people to join the company, kasama ka sa may kaso. Nako, mas malala yan ngayon, Audrey, kasi kahit wala kang alam, pero kung nag-recruit ka ng tao, kasama ka. Okay, sa mga boss po natin dyan, kapag ikaw ay recruiter pala or upline, pwede ka na palang kasuhan, hindi ka lusot dito sa kaso. As long as there's a complainant and you are identified as the person who enticed. Ngayon, mga boss, mag-ingat-ingat po tayo, lalo na sa mga gusto nating salihan at kung dun sa mga gusto nating investa na pera, di ba? Okay, recently may inilabas po kayo na parang warning sa publiko. Ano po ito? Ito po ay tungkol sa mGoldex. Kasi matagal na po namin, nagpalabas kami ng advisory about mGoldex, pero nalaman po namin sa aming investigation na nag-iba na po sila ng pangalan, Intergold na sila, at ngayon po ay meron na naman pong pinaparehistro sa amin na bagong pangalan. Alright, so ngayon pala yung mga ganyang kumpanya, mag-ingat rin tayo dun sa mga boss natin. Nagpapalit lang pala sila ng pangalan. So dapat talaga, let us all take time. Wala namang mawawala kung mag-check tayo sa SEC, di ba? Okay. Nagpalit man ng pangalan, pero yung sistema parehas The pa rin. same pa rin. Okay, Alright, so ingat po before tayo. we end, I'm sure our viewers has taken a lot from what we've discussed. Attorney, do you have any final words for our viewers? Sinasabi ko lang po paulit-ulit mga kababayan, mahirap na po na ang pinaghirapan yung pera ay maibigay niyo sa scammer. Hindi na po natin ay babalik yan. At kahit na mag-umiyak-umiyak din po kayo, minsan wala na po kaming magagawa. Our hands are tied kung hindi din po kayo magko-complain sa amin. Alam niyo po, ang napakahirap dyan, Dayan, maging yung sa abroad yung mga OFWs doon, may sariling mga sistema. Exactly. Sayang, pag-uusapan sana natin. Kulang ang oras natin. We don't have enough time. Again, thank you so much for joining us this morning. That was Attorney Lalaine Montserrat, Assistant Director, Enforcement Investor Protection, Department of Securities and Exchange Commission.